Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1997 without mint mark? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 61 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 37% para sa kabuuang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find or common coins? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1997 without mint mark? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 61 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 37% para sa kabuuang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find or common coins? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1997 without mint mark? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 61 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 37% para sa kabuuang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find or common coins? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.